po natin ito. Ito. Kakampi na naman ng mga Duterte, mga kababayan. Etong si Colonel Grijaldo, nagpo-protesta sa kulungan. Ayan kasi, nagkukunwari ka na meron kang sakit. Ayan tuloy, natuluyan ka. Diba? Doon sa ospital, nagpapalaki ka lang pala ng bayag eh. Hindi ko madiretso na yagba, mga kababayan. Eto, tingnan nyo kung anong ginagawa dito ni Colonel Grijaldo. Wait lang. Gustong makabilang ng pamilya sa araw ng Pasko. Mga pagkakamulan ang pinaparamdam sa atin ng Diyos. Naku po, Hindi tayo Diyos na naman ang ginamit. Bakit mo itong mga Duterte ngayon, panahon ng Pasko, Diyos ang ginagamit? Samantalang nung panahon, mga kababayan, nung pinatay si Wesley Barayoga, ikaw ang chief ng Mandaluyong. Pero, nakakapagtaka, yung pagpatay kay Wesley Barayoga, it was happened in your jurisdiction, pero wala kang ulat. Diba? Tapos ngayon, Diyos, nung namatay siya, nanawagan ba kayo sa Diyos? Oo. sa pag-celebrate ng araw ng Pasko. Thank you, Lord, for Birdie Natsui. with us in the spirit of kindness, forgiveness, and love. Thank you. Naintindihan namin. Hindi, alam nyo mga kababayan, ito tanong ko sa inyo, naramdaman nyo ba yung sincerity ng sinasabi ni Colonel Grijaldo? Meron ba kayo naintindihan mga kababayan? Wala eh. Hindi talaga, alam nyo, ako yung taong madaling umiyak, madaling maantig ang puso, pero dito wala. Sir Romeo Mega Rab, shoutout po. Sabi ni Patrick Lopez, hoy, hindi ka bagay maging pastor. Sino yun? Ito, si Grijaldo. Bakit ko sinabi nagwawala mga kababayan? Kasi dito sa kanyang statement, hindi ko po siya maintindihan. Hindi ko po talaga maarok kung may sincerity ba sa kanyang sinasabi. Hindi po genuine. Parang si Sara Duterte, ginagamit ang Diyos. Parang si Digong, ginagamit ang Diyos. Pero, anong nangyari? Walay. Hindi nakakarating sa puso ng mga tao yung sinasabi nila. Ngayon, itong si Grijaldo, mga kababayan, ganito ang panawagan. Ito, matatawa talaga kayo dito kay Grijaldo. Kasi yung ipinapakita niya ngayon, ito, meron ako mga picture pa niya. Nakakatawa kasi ito eh, di ba? Yung sakit niya, mga ka-GP Natics, sabi ng isang congressman, parehas kami ng sakit. Ako isang araw lang eh, nung inoperahan, okay na, lumabas na kaagad ako. Siya, ilang buwan, anak ng tinapa. Oh. Ito. Tingnan nyo ang itsura ni Grijaldo, mga ka-GP Natics. Diba? Ayan si Grijaldo. So, titingnan nyo naman, wala naman broken shoulder yan eh. Talagang, wala, dun sa shoulder niya, parang magaling na. Kaya lang, pinaninindigan talaga na meron pa siyang sakit. Masakit pa yung kanyang shoulder. Yung mga nagsasabi na nga, pati doktor, isang araw lang yan. Ayan nagpapaawa ang loko, mga kababayan. Ito pa yung kanyang sinulat sa doon. I am not a police officer for nothing. I serve my country and the Filipino people without fear or favor. Oy! I am not a police officer for nothing. I serve my country. Totoo ba that you serve your country? Or you just
Serve, digong. Diba? Beauty? Naghihinarte lang ang mga yan. Oh. Sabi ni Roberto Quejada, shoutout sir watching from Dubai. Miyuka Santos, tamsak dancer from Munting Tinig po. Merry Christmas. Oy, Merry Christmas din po sa inyo ha. Oh, no choice na si Digonyo, wala nang ibang mahihingihan ng tulong. Nakapaisip-isip na siguro na sa Diyos din siya. Hihingi ng gabay. Hi, Digong, good luck sa natira mong oras. Ito nga, mga kababayan, pag-usapan natin, itong Dana Bernard, hello po, shoutout sa inyo. Itong sinasabi niya na, I am not a police officer for nothing. Kasi ito rin yung sinasabi nila Bato mga kababayan na, kahit yung sino pa ba yung mga nagsabi niyan? Na ito mga to daw nag-serve sa country, lahat daw ginawa, ibinuwis daw ang kanilang buhay. Kaya lang nakakapagtaka. Sige, sabihin natin, granting na ibinuwis nyo ang mga buhay ninyo. Kaya lang, para sa tao ba talaga ang inyong paglilingkod? Kasi nakakapagtaka, mga ka-GPnatics, na bakit nung panahon na namatay si Barayoga, di ba nalagay lang doon sa archive yung kanyang kaso? Ito ay naging cold cases. So, paano naging cold cases ito? Wala man lang nakita itong mga nasa Mandaluyong na kung saan doon po namatay yung si Wesley Barayoga. Wala man lang report or may report pero kulang-kulang at hindi inayos. So, palagay mo, ay dapat kang igalang, dapat kang irespeto. Diba? Sabi ni Izuko Midoriya, dapat sana din na kayo iboto, buwisit kayo sa Pinas. Yun lang nakakapagtaka, mga ka-GPnatics. Sabi ni DSB, may isasalba ang Pinas sa kahirapan pag ganito ang vlogger. Katotohanan, hindi gaya ng mga DDS. Umpisa pa lang ng vlog nila ay bangag, tambalos-los. Tayo hindi naman ganon. Diba? Nangiinis din ako, pero hindi po ako ganon. Dito nakakapagtaka lang. Mga kababayan, ang lakas mo magsalita ng I am not a police officer for nothing. Pero, may sablay. Okay pa sana sa akin kung sinabi mo na it is my negligence, diba? As a police officer, na hindi ko nagawa ng tama, na kulang ang aking ginawa na pag-iimbestiga, siguro katanggap-tanggap pa sa akin yun. Pero yung panindigan mo at yung gumawa ka ng kalukuhan, di ba, na pagbintangan mo itong si Dan Fernandez, ganon din itong si Benny Abante, na pinipilit ka na sumang-ayon doon sa alleged ni Garma. Diba? Hindi naman pala. Nung nasabon ka, nung nagsalita itong sila Congressman Fernandez at Abante, maging yung dalawang abogado ni Colonel Garma na pinatunayan nila na walang pumilit sa'yo at yun ay open door. So, paano ka pipilitin at bakit ka pipilitin? So, sa madaling sabi, yung pagpunta mo dyan sa Senado, nakakatawa. Kasi wala ka naman nararamdaman nun. Wala ka naman broken shoulder. Pero bakit biglang-bigla? Nung ipapatawag ka na muli sa Kongreso para sagutin, nag-inhibit na nga itong si Congressman Fernandez at itong si Congressman Abante para hindi mahaluan ng politika. Hindi ka pa rin nagpakita. Kesyo may sakit ka, you are in pain, you are in sick, or you are sick. Diba? Mga kababayan, ang daming doktor, meron pa dun mga congressman na kagaya ng sakit mo. Pero one day lang, nanatili sa ospital, nagpa-surgery, tapos after nun, lumabas na. Tapos ikaw, buwan nang inabot mo, kanang inaka. Patrick Lopez, nahuli na ba si Garma? Hindi, si Garma nandun pa rin sa Amerika, di ba? Sabi ni Patrick Lopez, strategy nila yan yung biglang may sakit. Pare-parehas naman sila, tama po kayo. Di ba, Ma'am Evelyn ko? Tama sila, tama kayo.
na lahat ata ng mga alagad ni Digong kapag nahuhuli, nasusukol, biglang nagkakasakit. Oh. Sabi ni Ayu, na-injury balikat niya kakajabol. Nako, Grijaldo, wag kami. Jenna Calonia, good evening po, Sir GP. Alright, sabi ni Dali Adarne, lahat sila nagkasakit, sunod si Digong, naka-wheelchair na yan. Sabi ni Del Nabillar, baka sakit sa pag-iisip. Sino si Grijaldo? Mga kababayan, hindi ko alam kasi ngayon, etong si Grijaldo, loko rin to mga loko rin itong mga nasa Quadcom, pero natutuwa ako sa kanila. Kasi, mga kababayan, nabuisit na kasi, lalo itong si Congressman Pami Zamora. Mga kababayan, niloloko na lang tayo nito ni Grijaldo kaya nga pinasight in contempt niya ito. Ang ginawa, habang nasa ospital, kinuha itong si Grijaldo, dinala doon sa House of Representative. Mabuti nga sa House of Representative ka pa kinulong Paano kung kinulong ka sa kulungan, sa city jail o kung saan man, di mas kawawa ka. Oh. Magsalita ka ng I serve my country and the Filipino people kung totoo na pinagsilbihan mo ang Filipino people. Bakit naging cold cases or naging cold case yung kaso ni Barayoga kung hindi pa nagsalita itong sila Garma at yung dalawang tao, di ba? Na pulis din at yung isang asset. Oh, hindi pa mahuhuli, hindi pa magkakaroon ng investigasyon. Kung hindi dahil sa Quadcom, ay hindi nila malalaman ang participation nyo dito. O sabihin man natin na wala kang participation dito, pero malabo Ikaw tawag dito, ikaw ang chief ng Mandaluyong during that time. Pero, bakit ganun? Ang investigasyon, parang amateur ang nag-imbestiga. Oh. Parang imbestiga ng hindi pulis ang nangyari doon. Oh. Wala bang walang damage ang mga tirada? Hindi. Sige, sabi nyo walang damage. Wala nga damage ang tirada. Pero sino bang nakakulong ngayon? 'Di ba? Walang damage, pero nagmamakaawa. I am not a police officer for nothing. Eto nga wala palang damage ang birada ko, pero eto nagmamakaawa na nakakulong. 'Di ba? Sasabihin pa, I serve my country, Julol. Baka you just serve Digong and your allies. Yun ang totoo. Sabi ni Romeo Canlas, gaya-gaya ng mga DD shit na yan kay Hello Garci. Crazy you. Naman na po yan kay Gloria Arroyo, Stanley Grijaldo. Correct. Lucrecia Bernardito, may mga sakit sa isip kapag pinatawag na sila sa Quadcom. So lumalabas bigla yung sakit no? Ma'am Lori Pajardo, shoutout po. Grace. Di ba natanggal niya sa pwesto, Sir GP? Ano po? Hindi pa naman siya natanggal. Kaya lang siya ay floating. Di ba? For the meantime ata, under investigation kasi siya. Ibig sabihin, may backer lang siya, time ni Duterte, pero pinapasahod pa din ang animal till now. Kasi hindi pa naman basta-basta yun Hanggat hindi napapatunayan na siya ay talagang kasabuat doon, hindi pa yan tatanggalan ng benepisyo. Mir Nasade, tingnan mo itsura mo, Robin. Mag-ahit ka muna ng bigote mo at magpagupit bago ka mag-comment. Kala ko ako yun Di ba? Kaya po mga natutong magdrama yung mga sangkot kasi po si Digong Asuliit ang advisor nila. Kanina si Badoy daw na stroke. Hindi, yung kay Badoy naman, hindi totoong na stroke yun. Kasi nga magbabayad siya ng 2 million kay Atom Araulio, kaya kailangan niya magpaawa para maraming mga OFW na mag-ambag-ambag, mag-solicit sila para pambayad sa 2 million. Diba? Mga kababayan, Grijaldo, pasensya ka na, diyan ka magpapasko. Ang gawin mo diyan, alam nyo, magsisi ka na lang. Umamin ka na lang. Diba? Wala.
Kasi sa susunod na Quadcom, mapapaamin at mapapaamin ka rin eh. For sure, sigurado ako dyan. Kasi nandyan ka na, wala ka ng kawala. Matatanong at matatanong ka rin ng mga congressman kung totoo ba talaga yung sinabi mo doon sa Senate na ikaw ay pinilit para magsalita laban doon sa mga amo mo. Diba? Yun lang yun eh. Mapipilit ka rin. Wala ka ng kawala dyan. Wala ka ng takas. Oh. Akala mo makakalusot ka? Yung gagaling na mag-cross-examine at mag-probing question ng mga congressmen natin, kala mo makakaligtas ka? Oh. At lalabas pa yung dalawang abogado ni Colonel Garma magpapatunay na hindi ka pinilit, kaya ngayon nagtatago ka. Oh. Kawawa naman itong mga alalay ni Digong. Yung mga kaalyado nila, puro paawa effect na lang ang kayang gawin. Oh. Ito naman mga kababayan, pag-usapan naman po natin. Hoy, yung mga taga Davao dyan. Ano nangyari Davao? Bakit bumabaha ng Shabu? Ba't ang dami-daming Shabu dyan sa Davao? Ano nang nangyari? Ha? Akala ko ba Davao? Kayo ang pinaka tahimik, kayo walang droga. Ano nangyayari? Pinagmamalaki nyo pa na kayo sa Davao ay kakatayin nyo. Diba? Gagawan nyo ng paraan ang kung sino man mahuli nyo dyan. Pero bakit ganun Davao? Ha? 3.2 million Shabu seized at Davao checkpoint. Anyari baste?